Mga kalingap, siya nga po pala si Rachel, nagtitinda ng kandila sa labas ng simbahan. Isang kabataan na nangangarap at nagsusumikap para sa kanyang pag-aaral. Ang kanya pong nanay ay isang single mom at nagtitinda rin po ng kandila sa labas ng simbahan. Akin po siyang muling binalikan at kilalanin po natin siya, mga kalingap. So ayan po mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po ako po si Maria Ligaya Vlog, isang baguhang charity vlogger. At yun po, for today's vlog mga kalingap, mga kaligaya, ay matatandaan nyo po, meron po akong na-vlog dati na si Rachel po, yung paratinda po ng kandila, na dalaga. So muli ko po siyang binisita at inalam ko po kung saan po sila naninirahan. At yun nga po, natagpuan ko po siya banda dito. So tara po mga kalingap, mga kaligaya, samahan nyo po ako na kumustahin po si Rachel, ang dalagita po na nagtitinda po ng kandila sa simbahan. So tara po mga kalingap, mga kaligaya, let's go! So dito po natin natagpuan si Rachel. Yan. Rachel, kumusta ka na? Okay lang. Matatandaan mo ako? So bali, yun po, pinuntahan ko po si Rachel kung saan po sila naninirahan ngayon, mga kalingap. At yun po, natagpuan ko naman po siya, bali, yun nga po. Sino kasama mo dito, Rachel? Yung panganay po namin, tapos yung bunso, yung stepsister. Pero dito talaga sila nakatira? Yung panganay po, hindi po, may sarili po yung pamilya. Nasa Tagubatin po sila. Okay. Oo, pagdating ko nga, kararating lang din niya, Kumbaga parang binisita lang kayo. Opo. So, kumbaga madalas kayo lang dalawa nung bunso mong kapatid? Opo, minsan ako lang din. Kasi kung napunta po yun doon sa may shed, natambay po yan. Kasama yung, niya, yung kaibigan niya po. Pero, ilang taon na siya? 13 po. 13? 13 daw. 13? Nag-aaral din? Grade 8 po yan sa Moreno. So kung siya, nagtitinda din ba siya ng kandila? Dati po nagtitinda din yan. Pero ngayon hindi na? Opo, kasi po yung lamesa, doon din po siya, pero ako na yung pinalit ni mama. Ikaw na yung nagtitendera doon? Ay, paano ngayon? Di ba Sunday? Kala ko tuwing Sunday nagtitinda ka doon. Tuwing Sunday po. Natapos yung misa at 10:30, tapos nauwi po ako dito, nabalik ako doon mga alas 2. Kumbaga kanina, nagtinda ka doon kanina, nagbantay ka. Umaga misa po yun. Okay. Tapos mamaya, kasi merong simba na naman. Mabalik po doon mga 2. Kasi 3 o'clock po na simula yung misa doon. Okay. So mamaya makikita na naman pala kita doon kasi nga magsisimba din kami. Linggo-linggo kasi talaga kami nagsisimba. So si mama mo, madalas doon lagi Opo. Kahit nga po may bagyo na doon yun Oo nga, nakita ko nga si mama mo, lagi po talagang andun yung nanay niya masipag. So bali si mama mo, talagang single mom na ng matagal na panahon. Mga 2 years to 3 years na ata po yun. 2 years, 3 years. So matagal na talaga. Ano yun, doon sa tunay niyang asawa o pangalawang asawa? Kasi di ba si mama mo, nag-asawa ulit? Opo. Pero yung ang tatay mo talaga, yung unang asawa ni mama mo. Asa na yun, yung tatay mo yun? Nandun po yun sa Labok din, sa Maot. Po yun? Nag-iisa na lang din ata po yun. Pero hindi ko na po yung nabibisit ang mga ilan years na di po kasi ako nakita sa Labok. Kumbaga, hiwalay na din dun sa na asawa niya dati. Tapos ito, bali itong tinitirhan nyo, kanino talaga to? Yung iniwan lang po iyan talaga nung pinagawa niya po dati yan. Walang-wala pa po ito dati. So, parang naisipan po kasi nila yung nasa may tulay pabaga po kami doon. Sa may tulay talaga kayo dati ng dait? Ma-widening daw po yun. Kaya naisipan na lang dito na lang daw po magtayo. Ilang taon na kayo dito sa bahay na to? 2 years po. Pero hindi pa dapat po kami dito malipat kung hindi namatay yun.
So, dito po yung binurol. Tapos, ayun po, dito na po kami nagtira. Yung stepdad mo. Pero alin ang kumbaga mas maayos talagang tirahan? Yung ngayon o yung dati? Siguro po dito. Kasi dun baga po laging maingay kasi nasa may gilid ng kalsada. Tapos madami po. Gilid talaga doon ang kalsada? Yung Ayan, so bali ngayon palang araw, kayo lang dalawa nung bunso mong kapatid dito. Ayan, so si mama mo halos doon na nga yun minsan nata natutulog no? hindi po, nauwi lang po yun dito pag gabi na. Halimbawa po, nagpunta siya doon sa simbahan ng 6 ng umaga tapos mauwi po siya ng 7 ng gabi. Parang na lang baga po. Kakain lang, ganun, tas konting pahinga. Grabe nga ang sipag ni mama mo pero hindi pa nga kami din nabibigyan ng pagkakataon na magkausap na true vlog. Pero nakausap ko na siya. At yun nga talagang naramdaman ko nga yung ni nanay, yung paghihirap ni nanay na mairaos kayo sa kahirapan. Kasi yun nga magka-college daw kayo eh. Sunod-sunod naman din po kami, halos 1 year lang po ang laktawan namin sa Kaya nga, kaya para sa akin, mahirapan talaga yun si nanay na mapagsabay-sabay kayo. Paano yun? Pag halimbawang hindi kayo lahat na pag-aral agad ng college? Hindi ko lang po alam. Depende na din po yun pag nandun na kami sa point na gano'n na po yung situation namin. Doon na po namin malalaman. Pero sa ngayon po, hindi pa po namin ma-imagine kasi iba pa naman baga po yung mga gastusin. Tapos iba din po doon. Pero sa ngayon, nasusurvive naman ba ni nanay? Opo. Yung pag-aaral nyo sa senior high school? Public naman po, kaya naman, okay lang. Tapos, kahit pa paano na iraraos? Opo. Yung kinikita niya po sa pagkain namin yun, tapos pambaon ng mga kapatid ko. So, bali ilan talaga kayo ditong kasama ni nanay sa bahay niya? Bali, 4 po kami dito. 3 po kami dito magkakapatid na babae, tapos mama. Asan yung isa? Ay, nag-alis po ngayon. Babae din? Lahat kayo babae? Babae po kami dito lahat. Oo, nakita ko nga yung isa matangkad pa sa'yo. Pero parang mahiyain. Opo, pag hindi pa naman din po niya close, magano din. Oo. So, yun po, binisita ko po ulit si Rachel. Yung nagtitinda po ng kandila sa simbahan. So, mamaya po makita nyo po yun si Rachel na magtitinda po siya ng kandila. Kasi, magsisimba din po ako mamaya. Tapos, yun nga, magtitindera ka din mamaya, di ba? Opo, hanggang po yun, 7 ata. Pangatlong misa na po yun. Nauwi na po kami pag ganun, pag di na po kami napaabot ng pang-4 na misa. So, kanina, magkano ka naman kanina? Naka 200 plus naman po. Ano yung kita mo yun? Iba yung kita ni mama mo. Sino yan, Be? Kapatid ko po. Yung grade 10 kapatid po mo yun. din yan? Okay. Yun po yun, mas pinag-anuhan po yun ng height yung isa. Oo nga. 13 pa lang po yun. Tapos Ay, yan, siya? 15. Okay lang kaya? Baka mahiyain, no? Yung isa po ni Dino. Ha? Hindi ba mahiyain? Sige daw. Hello, Be. Dani ka. Halika, Be. Be, halika. Ayan, ang gaganda niyong magkakapatid. Ayan. Be, halika. Ayan. Halika dito. Magpakilala ko sa'yo. Sige na. Ayan. Sige na, Be. Halika dito. Ay, kapatid mo to. Yan. Ako nga pala si Maria Ligaya. Ayan. Si Ate Maria ako. Ito, ang ganda din niya, oh. Ang gaganda nyo. Magkapatid kayo sa tunay nyong sa tatay mo. Yan po yung pinakalas na pinili sa amin. Okay. Oo. Okay lang. Ilang taon ka na, Be? 15 po. 15. Nag-aaral ka din? Apo. Grade 10. Saan? Sa Morena po. So, kumbaga, ilang taon yung agwat nyo? 2. Dalawa ata po, 3. Pero sa pag-aaral po, isa lang. Bakit? Di ba po, 18 ako ngayon, tapos 15 siya. So, 2 taon na ako or 3. Bakit may tumigil sa inyo? Wala po. Siguro ako lang po yung na-late sa pag-aaral ng isang Kasi Isang po taon? yung grade 10 na yan eh.
Oo Tapos nga. 12 po ako. So, pag nag-college po ako, 11 na siya. Yung isa naman po is 9. Yun yung mahihain. Oo, no? Pero ang ganda din nun. Ang tangka din. Hindi ko yung mahihayin. Obe. Wala po. Ayan. Oo. So, bali ako si Maria Ligaya Vlog, isang baguang charity vlogger na yun nga, bali naghahanap kasi ako ng mga gaya nyo na yung nanay single mom, tapos syempre deserving din na matulungan kung sakali, ano. And then si ate mo kasi nakita ko to, nagtitinda ng kandila sa simbahan. So, nabilib ako sa kanya kasi dalaga, tapos nagtitinda ng kandila. Ikaw ba, nagtitinda ka ng kandila? O, nagtinda po din ako. Kailan? Ano po nung... Ano yun? Ikaw siya po ang nagpalit sa akin. Pero matagal ka na hindi nagtinda. Siguro. Mga po 1 year. 1 year ba? Siguro. Hindi, 2023 yun. 2023. Hindi ka noon. Baka 2022. 2020. Basta matagal. Natinda naman din po. So matagal na. Tapos ikaw na talaga yung pumalit sa pagtitinda. Opo. Ba't hindi ka na nagtinda? Yung tinitindahan niya po na papunta sa akin, yung lamesa baga po. Ay hindi ba pwedeng magdoble yun? Alam ba, panibagong ganun na ano? Hindi po. Hindi pwede. Kasi po yung, halimbawa, nagtinda kami dun, tapos yung lamesa po kasi namin, inuuwi pa po namin dito kasi bawal daw po dun. So, medyo, ano din po kami, nag-service po kami din sa taas ng tricycle po. Kaya madami na po yung dala, so baka hindi na po kaya. Kaya ikaw na lang yung nagtinda or nagtindera. Ikaw, talagang hindi ka na nag-ano. Hindi na po. Ay siya. Pero hindi ka nahihiya anong nagtitinda ka ng kandila. Hindi po. Oo. Buti nga yun, hindi kayo mahiyain, lalo na sa pagtitinda. Ayan. So, yun, ano masasabi mo sa mga kapanood sa inyo ni... Ay, bali, anong pangalan mo pala? Danica po. Danica. Ito si Rachel. May kapangalan nga to na binablog din ng Kalingap si Rachel. Ayan. So, ano masasabi mo, Danica? Kasi yun nga, napabisita ako dito. Tapos, yun. Yung binablog ko si ate mo. Anong masasabi mo sa mga makakapanood sa inyo? Kung ano po, matutulungan po kami, malaking bagay para kay mama kasi yung baga po, yung pangangailangan namin. Parang matutustusan. Ayan. So, kumbaga, hirap talaga sa buhay. Opo. So, okay lang yun. Nakikita ko naman, masipag naman si nanay. So, kumbaga, may awa din si Lord. Malay nyo naman, meron tayo mapukaw din na damdamin. Na yun, maawa at makatulong din sa inyo, lalo na sa pag-aaral. Ano ba pangarap mo, Danica? Teacher po. Teacher. Ikaw, Rachel? Ay, business nga, di ba? Oo, about sa pagbibusiness nga pala yun sa kanya. Pero ikaw, may balak ka mag-college kung sakali. TESDA. Opo. Kasi po, si ate, siyempre po, college siya, tapos, kung baga po, kumakalig din po ako, mahihirapan po si mama. Kailangan pa po ng laptop, kaya po, matesdan na lang po ako. Matapos ng grade 12 lang. So, kumbaga, willing ka muna magparaya kay ate mo. Para, kumbaga, siya muna yung mag-college. Opo, kasi, pag nag-third year, parang third year na naman. Pag nag-third year college po siya, maka-college siya po ako. Siya po, patapos na, siya na muna po. So, ikaw, willing ka naman na ganun yung setup muna, na magpapaubaya ka muna, ganun. Ako mong po nag-decision na. Siya, oo. Opo. Kay mama din po Ang bait kasi. mo naman. Saka number 1 talagang kailangan laptop, no? Sa college, Ngayon po kung senior high, halimbawa po, pag grade 11 ka, magsisimula na po kayo ng research. Tapos po, more on PowerPoint na din po. Bihira na lang din po yung mga assignment na halimbawa, yung sa papel po. Pero sa, naman po yun, halimbawa, sa searching naman po yung sa Google, doon na lang po minsan ako. Pero mas need po namin yung laptop kasi po, halimbawa po, pag magawa kami ng mga essay, research paper, yung mga, pwede pong i-print kasi
Mas, ano din po yun, mas, ano ba yan? Mas madali po yung may sariling gamit. Kasi halimbawa po, ako meron ako. Tapos, pwede ko pong ipahiram sa kanila. So, lahat po kami makakagamit. Oo, Tapos, so lahat din kumbaga po kayo magkakapatid. Anong lahat? pinagpapasapasahan lang po yung halimbawa po. Makakasal lang. Oo. Yun nga yung kapatid ko rin, kasi binablog din yung kapatid ko. Yun nga, blessing in disguise. Binigyan din siya ng laptop kasi talagang kailangan nga daw sa pag-aaral, lalo na at senior high din yun, pero grade 11 pa lang. Ang hirap daw talaga nga kapag walang sariling laptop. Yun yung sabi nung kapatid ko. Kaya ngayon yun nga, binigyan siya ni Ate Laida ng laptop. Tuwang-tuwa talaga yung kapatid ko kasi yun nga, may magagamit na siya sa school. Pero kayo, sa tingin nyo, kaya ba kayo mabilhan ni mama nyo ng ganun? Ay, hindi. Pero nagbabalak po siya. Kaso nga lang po, ang dami niyang ginagastusan. Kumbaga, isa yun sa mga kahilingan nyo. Laptop talaga. So, malay nyo naman, balang araw, yun, may mapukaw din tayong damdamin. Basta mag-aral lang kayo mabuti. Saka wag mo na mag-aasawa, be. Oo, wag mo na mag-aasawa, wag mo na seryosohin yung mga boyfriend. Ayan. Ito, believe talaga ako kay Ate Rachel mo kasi hindi pa siya nagbo-boyfriend. Ang bait po nito ni Rachel, mga kalingap. So, yun. Kumusta nga pala yung New Year nyo, yung bagong taon? Wala pong handa. Ha? Walang handa? Sa ibang bahay pa po kami nagpunta. Ay, siya? Opo. Bakit? Pero naghanda naman po dito kasi po ma-birthday si Mama. Nag-birthday po siya nung 3. So, naghanda po kami nun. Nagpunta po dito yung mga kapatid ko. Pinsanan po namin. So, kumbaga, practical na isang handaan na lang. Nung birthday na lang. Ayan. So, sige. Rachel, Danica, ayan. Malay nyo naman, meron tayong mapukaw na damdamin. Yun, makatulong din sa inyo. Ayan. Yun, huling mensahe mo, Rachel, sa makakapanood sa inyo. Yung po. Halimbawa, kung medyo halimbawa po, nag-aaral sila tapos may konting part-time or pinaglilibangan habang nag-aaral. Kung mahiyain po sila is, wag na po muna magpaganon kasi hindi po sila mabubuhay ng ganon-ganon lang kasi need po natin ng communication sa ibang tao para mas lalo po tayong magkaroon baga po ng confidence, tapos magkaroon din ng yung sipag at tiyaga lang po. Wag pong pahiya-hiya kung kani-kanino kasi kailangan din po natin yun sa buhay natin. Ikaw, be, anong payo mo sa mga kaedadan mo, sa mga kabataan na gaya mo? Huwag mo na po mag-asawa. Oo, wag mo na mag-aasawa kasi yung pag-aasawa andyan lang. Opo. Ang pag-aaral po nawawala. Oo. So, excited ka na ba na mag-TESDA ka? Pero magsi-senior high ka pa din, di ba? Bago mag-TESDA? Oo, sige. May pambaon ka na ba, Rachel? Naghahanap pa lang po sa simbahan. Kung ano po yung dumating. Kahit yun na lang po. Pang 1 week na yun. At least po meron kahit pa paano. Ayan, ito be, paghatian nyo ng magkapatid, paghatian nyo ng magkapatid, yan lang yung nakayanan ko sa ngayon. Para may pangbaon kayo. Pero, wag kayo mag-alala kasi kapag may dumating sa aking blessings, mag-share ako sa inyo. Lalong-lalo na sa pambaon nyo. Kasi nakaka-relate talaga ako sa inyo. Yung nanay ko din, single mom, may kapatid din akong 2. Tapos, yun nga, dun sa bahay namin, pinatira lang din kami nung pagkamatay nung tatay ko, pinatira kami dun. Kaya may natitirahan kami ngayon. Kaya, nakaka-relate talaga ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Rachel. Kasi panganay ka, di ba? Opo, dito po sa amin. Oo, panganay ka. Dun sa unang asawa ng mama mo, Hindi po. Dito sa pangalawa. Saan? Sa nag-aaral po siya po ang pinakapanganay. Sa nag-aaral. Nandito po, sa bahay. Oo.
So, yan, pagpasensyaan nyo na yan ha. Paghatian nyo na lang. Dalawa. Ayan. So, malaking tulong din ba yan? Malaki na din po ito kasi kaya naman po ito pagkasyanin. Tapos, kailangan lang po is magtipid or pwede na din po ito pang ambag dun sa mga kailangan po. Ma-depends din po kami bukas. Tapos, ma-exam din po kami sa CN. So, malaking tulong na din po ito pang pamasahe. Tapos, pang bili po ng ano namin sa panels. Ayan. So, grabe. Seryoso ka din talaga sa pag-aaral mo, ano? Dapat po yan. Oo, masipag talaga si ate mo. Opo. May dollars po yan. Palagi. Ay, siya? Opo. Oo. Ikaw proud ka sa kanya? Opo. Ayan. Oo, dapat idol talaga ang mga ate. Ikaw, may honors ka din ba? Okay lang yan. Oo. Wala masyado, pero nag-aaral ka naman. Opo. Ayan, so... Malapit na po. Ay, sa mama nyo pala, anong masasabi nyo sa mama nyo? Kasi nagpapakahirap, nagsusumikap para maghanap buhay para sa inyo. Yan. Ikaw, Rachel, anong masasabi mo sa mama mo? Ano po, yung parang kapag may pagkain po siya dun sa simbahan na kukuha or na dapat po sa kanya na talaga po yun. Kasi ang nangyayari po nun, pag may nagbigay sa kanya, tapos inuuwi pa po niya sa amin. Yung imbis na sa kanya, kahit minsan nga po yung nakakalimutan niya magkain. So, parang mas inuuna niya po lagi yun. Kaya ang swerte po namin sa kanya kasi yung kumbaga po ay yung mas inuuna niya yung anak niya kaysa sa sarili niya. No, saka, buti nga hindi na nag-asawa ulit si mama mo, ano? Wala na po sa balak niya. Wala na? Opo, kasi ang iniisip niya po is puro babae po kami dito sa bahay. Yan, oo, tama. Kasi halimbawa po, hindi naman po niya masyadong kilala yun. If nagkameron po siya. Mas inuna niya po talaga kami kahit mas yung mas pinili niya po yung pagiging single, single mother. Parent. Ay, parent pala yun. Para sa inyong dalawa. Tayo po. Grabe, no? Grabe talaga si nanay. Alam niyo, sa sunod, sana pagpunta ko dito yan, makausap ko yun si nanay. At yun nga, grabe talagang napakasipag ni nanay magtinda ng kandila. Ayan. So, ikaw, anong masasabi mo kay nanay, be? Ano po, kapag pagod po siya, magpahinga po siya. Kasi, ng maghapon baga po, tapos gabi na siya nauwi. Kaya po minsan kami na din naglilinis para wala siyang gawin, makain na lang siya, tapos mapahinga. Yun po, sir. Mahal na mahal po namin siya. Ayan. So, grabe. Ang sweet naman ng dalawang to sa nanay nila. Ganun talaga dapat, be. Lalo na, di ba wala na kaibang magulang kung hindi si nanay na lang. So, kumbaga, mahalin natin yung nanay natin. Yun, grabe. Sige, be. Hanggang dito na lang muna ang ating, kwentuhan. Ayan, bale. Yun, sinikap ko talaga na mabisita ka, Rachel, para alam ko kung saan kita babalik-balikan. Ayan, at makalala ko rin yung kapatid mo. At soon, yung nanay mo. At yun, malay mo, meron tayong mapukaw na damdamin, makatulong din sa pag-aaral nyo. Kasi, number 1 talagang kailangan nyo sa pag-aaral, di ba? Opo. Kasi sa ngayon, may natutuluyan naman kayo. Okay naman po yung talagang sa pang-araw-araw lang namin. Tapos sa mga gagamitin po namin sa school, lalo na kung mga college na po. Tapos yung isa mga senior high. Ayan, so, ang hirap talaga nun para kay nanay. Kasi single mom. Single mom, tapos, kumbaga, siya na lang talaga yung nagtatrabaho. Ayan. Ikaw, Rachel, kumbaga, maliban sa pagtitinda ng kandila, hindi mo ba naisip na minsan magtrabaho na lang, wag na mag-aral, ganun? Hindi po. Kasi, naisip. Ikaw naisip mo, Danica? Opo, nagtrabaho na po ako sa Saan? palengke. Di ba po? Sa Tindera? Opo, tindera po sa Gano'ng katagal? Hindi po, lang po yun nung bakasyon. Sinabi namin na hindi na kami nag-aaral para makapasok kami. Kasi po, mapasukan baga po. Tapos yung, yung pambakon. Kumbaga sideline ka din. Opo, kasama ko po yung klase ko. Ay, siya. Ang galing mo naman, Danica. Ikaw, Rachel? Pumasok ba yun sa isip mo minsan? Na gano'n na, yun, magtrabaho na lang kasi hindi kayang paaralin. Hindi po. Kasi po, nakatry naman na din po ako Nagtry ka na din magtrabaho sa, yung nagtindera ka din. Opo, sa may palengke.
Magkano ang sahod? Ano? Hindi, 150 lang ata. Ako na, 200. Pero ilang buwan? Mga ilang buwan? Hindi po, ano lang po yun, pinapasok lang po ako doon kasi wala pong kasama yung magbabantay. Kumbaga sideline lang. Oh. May araw lang na kinukuha ka, ganun. Pero ngayon, bihira na. Opo. Ano Kasi na lang po, tindan sa simbahan na lang po ako. Tapos busy na din po kasi po yung, halimbawa po, pag mapasok kami, panghapon po kami na uwi kami, mga gabi, alas 7 na. So, wala po kami time sa pagmatrabaho po. Hindi, pag Sabado, Linggo, ganun. Sabado din. Sa, Kasi Linggo nagsa-sideline ka naman magtinda. Opo, tapos yung ng kandila. Sabado lang po pahinga. Sabado po, minsan, Oo nagpa-practice pa kami nun. Oo nga, so grabe ang sisipag nyo. Pagpatuloy nyo lang yan, mga bebe. Lalo na kay nanay. Alam ko naman mana kayo kay nanay, napakasipag talaga. So, yan. Sige, hayaan nyo. Malay nyo pag may dumating pa sa akin blessings. May mapukaw tayong damdamin, lalong-lalo na sa pangangailangan nyo na laptop. Yun, malay nyo naman, So, sige be, hanggang dito na lang ang bidyong to. Ayan, so maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat po.